War on drugs na ikinasa ni dating Presidente Duterte na sinuporta naman ni PNP Chief De La Rosa ng mga panahon na iyon. At nang umpisan na ang drugs on war operation, dito nakita na may mga PNP officials na nagbibigay ng proteksyon at involved sa mga ipinagbabawal na droga at mga mangilang-ngilang pulpul na politiko. Ang ilan dito'y nahuli at ang ilan ay nagkamatay na. Dito lumabas ang terminong narco-politicians ng panahon ni Presidente Roa Duterte. Subalit, bago ang lahat, kapag hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe, click the notification bell at mag-like para mas updated ka sa mga video na i-upload namin. Ito ang Tindig Pinas, kung saan bawat issue ng bayan may boses ka. Sa pinagsanib na pwersa ng ating kapulisan laban sa droga, umabot sa 6,000 killings ang naitala. Subalit, nakatanggap pa rin ng 73% approval rating ang dating Pangulo. Ibig sabihin, 73% pa rin ang nagtitiwala sa dating Pangulong Duterte. Pero, bakit? Anong nangyari? Bakit tila ngayon gustong gamitin ang War on Drugs campaign para pabagsakin ang dating Pangulo? What happened, Colonel Espinido? Ano po kaya ang dahilan? Bakit nag-order si Chief PNP Bato na i-dismantle yung drug trade sa Ozamis? Ano po yung dahilan? Dahil ba gusto niya matigil talaga yung proliferation of drugs or may ibang dahilan? Pwede niyo po masagot, Colonel. Kayo po ay naging intel officer. So, whatever you gathered in your time as intel officer and of course, with your knowledge and your wisdom and sa kakayahan nyo po. So ano po yung tingin nyo? Bakit pina-eliminate yung drug lord sa Ozamis? Your Honor, Mr. Chair, dalawa lang ang pag-intindi ko. Number one, na mag-instruction sila para ako madali. No, kasi galit sila na nadisban ko si Kerwin Espinosa. Why I say this? Si Kerwin Espinosa, tao nila. Medyo mabigat ang paratang ni Colonel. Kaya-kaya nitong patunayan. Itinaya niya ang kanyang buhay para sa war on drugs as mandated ni former Chief PNP Bato. Subalit ngayon, baliktad na ang laban. Ano kaya ang totoong dahilan? Itataya ko yung buong buhay ko, pati pamilya ko kung totoo yung sinasabi niya. Paano ako maging protector na ako nga ang nagpapa-implement ng war on drugs, ako nga ang CPNP, ako ang maging protector. Paano niya masasabi yan? Anong rason? Bakit niya sabihin na protector ako? Iyon ang punto sa pagtutupad kaya sa tungkulin bilang isang alagad ng batas. Nakita kaya niya talaga na sila Pangulong Duterte at Bato de la Rosa ay may kaugnayan bilang protector sa illegal na droga? Siguro ang pag-isip nila, Your Honor, Mr. Chair, na nag-underestimate kay Espinido. Kasi si Espinido, only a lateral. Wala akong schooling ng special course. Wala akong schooling. Simple na si Espinido. Grade 1, section 10 lang. Pero, ang pag-underestimate nila, na-accomplish ko yung Espinosa drug drops, galit na naman sila. Bakit, Your Honor, Mr. Chair? Hindi nila binigay sa akin si Ardot at saka si Nuba. Ang hindi pagbigay sa kanya, yun na ba ay sapat na dahilan upang idawit sila de la Rosa sa droga? Tama ba na sila ay mga protector na agad ng drug lord na nahuli? Kinasama daw lang loob niya is hindi turn over sa kanya. I-turn over sa'yo na hindi mo man ito operation ng AIDG at CIDG na kunin siya doon sa abroad. So, automatic, dito siya sa krami, imbestigahan siya ng AIDG at saka ng CIDG. Bakit hindi nila ibigay para matapos na sana yung problema ng drug war? Kasi
I believe, Your Honor, Mr. Chair, na kung mahuli ko buhay yung mga drug lord, sila ang magsabi kung sino ang protector nila. When Mayor Espinosa, buhay pa at the time, Your Honor, Mr. Chair, nasa sa akin pa siya, yun palagi yung sinabi ni Mayor Espinosa, Sir Job, walang Espinosa, walang drug lord kung walang pagpahintulot ng polis. Ang ibig sabihin ba'y may pahintulot ang dating Pangulo at ang Chief PNP? Walang paruhinog kung walang pahintulot ng army. Doon nag-umpisa yung kuratong baliling. So, yun ang nakita ko, Your Honor, Mr. Chair, na kung ito ang organized crime groups, to tell you, for my 28 years in service, dito lang sa PNP, sa police lang. Kung maski gusto pa ng mayor, congressman, gobernador, kung gusto pa nila, kung ang police stand like a brave stick to implement the rule of law, walang magawa ang politisyan. Pero galing sa PNP ang drugs, ang illegal gambling, carnapping, kidnapping, galing sa PNP, Your Honor, Mr. Chair. May punto ka naman dyan, Colonel. Kung isa lang ang direksyon ng PNP to uphold and implement the law, walang magagawa ang kahit sinong politiko o sino pa man yan. Subalit, sa mismong organisasyon ng PNP, may mga mangilan-ngilan na baluktot ang sistema na dapat maayos. Huwag naman sanang lahatin, Colonel. Chairman, I totally disagree with the statement of Lieutenant Colonel Espinido that the PNP organization is the biggest syndicate here in our country. Puntahan yung mga nasa list para pasurindirin sa police station para sila marehab or voluntarily. Ang reward naman, it's very obvious for my assignment, Your Honor, Mr. Chair, na lahat ng mga operation through buy-bust operation, search warrant, implementation, may reward system yung mga local official. Ano ko, Your Honor, Mr. Chair, ang Usamis na nagbigay si Mayor Paruhinog ng 100,000 bawat accomplishment ng buy-bust operation. So nakatanggap kami ng 600,000. No, mga lalaki yon na mga pusher sa Usamis. So yun ang pag-intindi ko. The other kuta naman at saka yung reward system, alam ng mga pulis lahat yun, Your Honor, Mr. Chair, na patayin, may reward. Kung mamatay yung nasa watch list, may reward system yon ang ibigay. Your Honor, Mr. Chair, maski may kasalanan yon o wala, may ginawa na totoong na buy-bust o wala, yun ang pag-intindi ko sa dalawang klase ng reward at saka quota, Your Honors. Totoo nga kaya ang mga reward na yan, pero may mga haka-haka noon panahon na yan. Subalit, mahirap patunayan ang bagay na yan kapag wala kang ebidensya. Cross my heart. Never ako nakapagbigay ng reward kung sino man yung reward na ano yung reward na sinasabi niya. Wala akong reward na binibigay. Kung may accomplishment ka, then I will promote you. Mr. Chair, para lang maklaro, so yung quota system, merong nag-a-identify ng mga tao. Tama? Yes, Your Honor. Etong quota, kanino galing ang listahan para ma-hit ang quota? From the DI at sa PDEA, mag-consolidate yun sila, Your Honors, Mr. Chair, yung mga Intel community. So, bago nila ibigay kay PRRD sa list. So may nag-o-order, nagbibigay ng listahan dito sa inyo at ibibigay po, Mr. Chair, na ito ang mga listahan, kailangan nyong i-hit ang quota kada adlaw, kada araw. Paano pag hindi ma-hit ang quota, Mr. Chair? For information, Your Honors, kung saan ako masign, hindi ako nag-rely ng order ng tukang. Wala ako kasi inisip ko yung palagi, Your Honors, Mr. Chair, na they are all victim. Why sila ang atutupagin ko when in fact, very clear naman ang pronouncement ng presidente natin na sa Albuera,
yung mga Espinosa ang drug lord. So bakit magpunta pa ako sa mga user at saka sa poser na nakita ko din, Your Honor, Mr. Chair, na they are all victims lang. Kung makuha yung mga drug lord at saka sana protector, stop na ang illegal drugs. Ang ibig bang sabihin nito ay protector sila Duterte at Bato sa mga drug lords, Colonel? Basta ako as commander, gusto lang ipitin as the chief PNP kasi gusto lang ikunik kay President Duterte itong lahat ng problema. I am open. Wow. Wala ako tinatago. Ever since day one of my becoming the chief PNP, transparent po ako. Kahit sinong media dyan magtanong sa akin, sinasagot ko. Wala ko. Ano nga ba kaya ang tunay na dahilan sa pagpabaliktad ni Colonel Espinido kontra kay Bato? May mga tao na nag-recruit sa kanila, na gumawa ng mga statement na ganito, mag-affidavit ng ganito, ganon. Alam naman natin yan. Hindi malalanta dyan kung walang mag-recruit dyan, walang mag-imbita sa kanya. Hindi ba pupunta dyan? At saka, ito lang rin ang nahalata ko na yung kanyang affidavit ay tila talaga may concerted effort, no, na talagang ikunik lahat ng dots. Dahil ako, Espinido, kahit na magharapan tayo, during 2016, nung ilagay kita dyan, never pa, hindi pa sikat yung pangalan ng Pugo. Wala pang Pugo noon, hindi pa sikat yan. Ngayon lang yan pumutok yung Pugo-Pugo na yan, itong lately lang. At bakit nasa affidavit, hindi ko alam kung nasa affidavit, basta bakit nabanggit doon na pilit kinukunik na yun daw mga reward money na binibigay daw sa pag may napatay, Pugo money daw. Dahil gusto talaga nila i-connect yung Pugo, problema ng Pugo, problema ng drugs, problema ng EJK, parang concerted effort to pin down President Duterte. Wala. Ganon na lang ba? Siran, paano naman kaming mga taong bayan? Kailan susulong ang ating bansa kung kayong mga pulpol na politiko na nahihalal ng taong bayan mismo ang nagbabangayan? Imbes na pagunlad ang inisip, kundi ang paninira sa isa't isa. Hanggang hindi nakakasundo sa isang landas, wala tayong mararating. Ikaw, kabayan, ano ang nasa isip mo? Baka naman pwede mong ilagay sa comment section. Hanggang sa muli, ito ang Tindig Pinas, kung saan may boses ka sa bawat issue ng bayan.